Attorney Torreon at iba pang kasama nito naghain ng bagong kaso sa Korte Suprema, viral. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Ang mga petitioner sa pangunguna ni Attorney Torreon at kanyang mga kasamahan ay nagsampa ng petisyon upang pigilan ang nakatakdang implementasyon ng online voting para sa mga overseas Filipino workers, OFW. Ayon sa kanila, ang pagpapakilala ng sistemang ito ay labag sa mga umiiral na batas, particular na ang Election Automation Law na nagtatakda ng mga tiyak na proseso para sa mga eleksyon. Ang pangunahing argumento ng mga petitioner ay nakatuon sa Seksyon 31 ng Election Automation Law na nagsasaad na ang pagbilang ng mga boto ay dapat isagawa ng mano-mano sa antas ng presinto at hindi sa pamamagitan ng automated o digital na sistema. Sa kanilang pananaw, ang online voting ay magdudulot ng hindi pagkakapareho at maaaring magbukas ng mga issue ukol sa seguridad ng mga balota. Hindi rin umano ito pinahihintulutan ng mga kasalukuyang batas, kaya dapat ipatigil ang anumang hakbang patungo sa digital na proseso ng pagboto. Sa kabilang banda, may mga nagtatanong din kung ang mga batas ay nakasasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at kung ang online voting ay makikinabang sa mga OF na may limitadong access sa mga pisikal na presinto sa ibang bansa. Gayunpaman, ang petitioner ay nagpahayag na ang online voting sa kabila ng mga benepisyo nito ay bayarding magdulot ng mga issues sa integridad ng proseso at magbigay ng pagkakataon para sa mga manipulation sa mga boto. Ang kasong ito ay naglalayong mapanatili ang integridad at kredibilidad ng sistema ng eleksyon sa bansa at magtulungan upang tiyakin na anumang pagbabago ay hindi maglalagay sa panganib ng ating demokrasya at ng mga karapatan ng mga botante. Sa ganitong naratibo, malinaw na naipapakita ang posisyon ng mga petitioner, ang kanilang mga argumento at ang mga isyong kinakaharap ng kasong ito. Mahalaga ang tamang pagpapakita ng balanse sa pagitan ng proteksyon ng karapatan ng botante at ang pangangailangan na modernisahin ang mga sistema ng eleksyon. Hindi muna ipasa doon sa machine, i-manual counting ko lang muna. Wala nang kailangan gastos. Doon na lang, choke na lang siguro ang tali. No, wala nang kailangan gastos. And then, this will also coincide yung concern ng isang lawyer din, the Attorney Respicio, na doon na lang i-on yung internet pag-transmit na ng mga results. Eh para sigurado tayo, meron talaga tayong datos. So, ilan, nakuha ko logo ni Attorney Lampino, ni Attorney J.B. Bondo, kada presinto, at nakapatula ng mga local candidates. Mga local candidates ito masisiyahan. Kasi kung sino ang talagang nanalo, ay sisiguraduhin sana namin na sila talaga ang mananalo. Attorney, clarity lang din natin. Ngayon ay covered na nasa ministry kasi parang tingin nila dahil inflation. Kaya nga ito, kasi we are saying that in the meantime, we are communito. And what will we do? We will follow the 10590. Ano yung gagawin? In-person voting, mail voting, and in certain cases, we follow that was done before. Huwag muna yung online voting kasi nga wala ito nakadaan ng konsultasyon as required by law. There is no international certification. And second, most importantly, there is no law calling for this and for the implementation of this bill. Yung sabi po na natin na yung gagawing online voting ay kapag Will let Attorney Bondo answer that? Oo, kasi meron po tayong legal maxim, no, that spring cannot rise above the source. No? Ang problema nga sa online voting, although we load the Comelec for exploring new technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. At saka isa pa, ang mandato po ng Comelec is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang voters. Eh, ang problema nga dito, it is open to fraud, it is open to duress, at wala akong safeguards dahil wala namang consultation. Or extensive consultation. Meron din po kami message sa mga OFW. Kasi di ba, medyo naiinit po. Because syempre they are afraid. To your question, baka raw malaya sila. 2 points lang po. Number 1, March 9 lang namin nalaman po. And it is not even a month.
later, na-action na po natin this April. So we are doing our best to make sure we have free, honest, and orderly elections. At yung aming po mga ginawa para sa OFW, hindi lang po para sa kanila, pati po sa mga nandito na mga pamilya na para to make sure na hindi na sayang yung mga nakapadala. Sir, may oras lang po matawag sa April. Well, definitely, because you know, yung tumatawag voting naman is implemented in the ASA, for example. So, ibig sabihin kaya, ang total po na OFW population is 1.6 to 1.8 maybe million. So, kaya naman yan. Pero may mensahe kami, Attorney Lasino, deliver ka message. Nananawagan ako sa mga residents ng bansa na nakaregister as voter having elections sa na magpa-register pa rin po kayo doon sa November. Kasi hindi tayo makakasiguro na makakasiguro tayo ng injunction or temporary. At magpatuloy po ito, tayo ng pag-rin. Pero kahit hindi na po kayo makakaboto. So, para lang may siguro po natin na please register pa rin dito sa online voting, and then let us see kung ano magiging mga interpretation natin, at kung hindi man tayo makakuha ng PRO or sanction ay makakaboto pa rin po kayo kung suwan po yung online voting. Alalahanin po ninyo kung ano na po yung boto rito sa halalan na ito in the exercise of your sovereign power. Suwan po in the preamble and in the declaration of policy that sovereignty resides with the at ito lamang po yung pagkakataon natin sa eleksyon na ito, sabi nga ni Atty. Jimmy Cusco, ito yung ahas ng demokrasya na pwede po natin gamitin sa pagpapalitan ang sistema. Muli, W, kayo ay sunod po sa guidelines na pinalabas ng Pulong Comelec para magpatingan April 13 hanggang May 12 ay we have 1 month at least. Kaya pag po kayo magkalala, samantalang po kami ang gano'n na natin sa Pilipinas. We are going to do our best na yung inyong mga peers, yung mga kapwa, ay matutulungan po natin at yun. Sabi nga ni Atty. Mundo, spring kami na rise from the source. Wala nga akong batas na nagsasabi na itong online voting ay dapat dito. Pero nandiyan na rin po yun eh. We are able to get injunctive relief. So, yan po mga kababayan, alalahanin po ninyo ang pinipilangan ng mga tulay ng mga. So, what I think we may have a same of this many times before. Kasi nasabi natin na I don't this in a full areas anymore. Very vital because mangyayari. Pero agad in general, medyo doon po nagkakaroon ng mga pangyayari. At yan nga po yung narinig namin. It did not come from us yung initiative na ito. That just overnight so ang several organizations officers, we have visited our offices. Ako, marami ng sa from Korea, from Japan, from Singapore, from Hong Kong, and then interacted with them online. At ito yung kanilang sinasabi. Kasi matter, I can speak on the other candidates na hindi ko namin sinaport na slate, Atty. Mundo, Atty. Rodriguez, Atty. Corporate, at others na yan din po yung claim kami na sana kahit hindi makakuha o So, sana may kailangan po ng taong bayan that this is a very important thing. So, PH is the foundation or the bedrock of representative democracy. So, the right to vote is a sacrosanct right, and we have to protect it, and we have to make it happen that people will trust the process. If people do not trust the process, then we really have a problem. That is why we want to have this petition granted by the Supreme Court. We are on our bended knees because this is very important for us. All other rights are free from the right of suffering. Maraming salamat po sa mga binigay ninyo at sana salin ninyo kami sa ating